Ayon sa passport ng lalaking kilalang Katana, ang buo niyang pangalan ay Ismael Cristobal, 23 anyos at isang Pilipino. Ang dahilang ibinigay niya sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay upang mamasyal at dalawin ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit walang kamag-anak na dadalawin si Ismael. Natitiyak niyang buhay pa ang mga iyon, ngunit para sa mga ito ay matagal na siyang patay. 14 na taon nang nakakaraan mula nang umalis siya ng Pilipinas. 9 na taon pa lamang siya noon. Isinama siya ng kanyang ina sa pagpunta nito sa Japan. Doon natagpuan ng kanyang ina ang kamatayan. Siya ay natagpuan ng grupo ng Kyodai. At ngayon, sa pagbabalik niya ay hindi na siya si Ismael Cristobal kundi ang Katana na siyang tatapos sa buhay ni Akira Laguarga. Paglabas niya ng airport ay pumara siya ng taxi. Hindi niya alam kung nasaan ang target niya, ngunit hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakikita. Isa sa katuparan niya ang misyong iyon. Dahil kung muli ay susuwayin niya ang utos ng Kyodai, buhay na niya ang tiyak na magiging kapalit niyon. May 2 linggo nang nakabalik si Akira sa asyenda at muli ay isang meeting na naman ang ipinatawag ni Satin. Nagsimula ang kanilang usapan tungkol sa paghahandang mangyayari sa nalalapit na kasal ni na Elsie at Ryder, ngunit sa bandang huli ay napunta iyon sa pag-aasawa ni Michael. Itutuloy pa rin ba natin ang paghahanap na mapapangasawa ni Michael? Ibinuko tayo ng Paula na yon nang tsugiin natin siya sa buhay ni Michael. Iritadong sabi ni July. Oo naman, hindi dahil nabuko na niya ang ating plano ay titigil na tayo. Ani Satin. Baka naman ma-turn off na yan siya roon sa pipiliin natin. Ma-pride din kahit paanong lalaking yon. Sabi niya. Nonsense. Kung talagang flawless yung girl, he won't get turned off. Sansala ni June. Okay then, may nakilala akong isang girl. Lumapit si Elsie sa kanya. Nag-guest siya minsan sa show ni Michael and her name is... Napasigaw ito. Nakita niya ang pagkukulay pulang kanan ng manggas ng t-shirt na suot nito. Nasundan iyon ng pagkabasag ng mga bote ng spices sa may ulo ng niya. Dapa! Sigaw ni Satin. May bumaril sa atin! Sigaw ni June. Binato niya ng isa sa mga nahulog na bote ng spices ang switch ng ilaw. Nagdilim sa buong kusina. Naramdaman niya ang paggapang palabas ni Satin. Natitiyak niyang kukunin nito ang baril nito. Nilapitan niya si Elsie. Are you alright? Oo, nadaplisan lang ako. May panyo ka ba? Pakitalian itong braso ko para matigil ang pagdurugo. Pagkatapos niyang matalian ang sugat ng dalaga, ay narinig na niya ang mga putok na nagmula sa baril ni Satin. Ang ginamit ito marahil ay iyong mga infrared camera na baril ng lolo nila. Sumilip siya sa bintana. Pilit niyang inaninag kung nasaan ang taong bumabaril sa kanila. Wala silang narinig na putok kanina. May silencer tiyak ang ginamit niyon. Hindi yun basta-basta. Professional ang tumitira sa kanila. Pero bakit? Nilingon niya sina June at July. Ngunit si June lang ang nakita niyang nakadapa sa sahig. Nasaan si July? Sumunod siya kay Satin. Bubuksan niya mga ilaw sa labas ng bahay para daw makita natin yung bumaril sa atin. Ilang minuto pa at nagliwanag na ng husto ang labas ng bahay. Ang mga ilaw na iyon ay ginagamit lamang nila kapag may party. Isang anino ang agad na nasulyapan niyang tumatakbo palayo. Umalingaw-ngaw muli ang baril ni Satin. Lumuhod ang anino. Iniwasan ng bala bago ito muling tumayo at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa pangangatawan nito ay malino na isa itong lalaki. Hindi niya ito mapapatawad sa pagtatangka sa pamilya niya. Lumabas siya ng bahay. Sinundan niya ang lalaki. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni na June at Elsie. Ngunit walang dapat na ipag-alala ang mga ito. Kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Kabisado rin niya ang lahat ng sulok ng asyenda. Batid niya kung paano at kung saan patungo ang lalaki. Tiyak na tatakas ito.
May alam siyang daan para masabat ito. Nag-shortcut siya. Tamang-tama ang dating niya sa may bakod. Naroon pa ang lubid ng mga ginamit ng lalaki kanina para makapasok sa asyenda. Nagtago siya sa malalagong halaman doon. Ilang saglit pa at narinig niya mga yabag. Hinintay niyang mangyapit ito sa lubid bago niya ito sinugod. Ngayon niya na pinakikinabangan ng husto ang lahat ng mga natutuhan niya sa mga martial arts at boxing instructor na kinuha ni Michael para sa kanyang self-defense studies. Walang matinding sipa at isang suntok sa mukha nitong matatakpan ng bonnet ang agad niyang pinakawalan. Napaurong ito. Itinutok nito sa kanya ang baril na hawak nito. Isang out and kick ang pinakawalan niya. Humagis ang baril sa lalaki. Bago ito pang muling makabawi ay sinunod-sunod na niya ang kanyang atake. Sinalag ng lalaki ang kanyang mga ulos. Marunong itong lumaban. Napaurong siya nang mahagip siya ng isang kamay nito sa tagiliran. Ngunit muli ay umatake siya. Ginamit niya ang galit niya para makalimutan niya ang sakit na nararamdaman. Tinangka niyang sipain ang harapan nito pero sinalo ng dalawang kamay nito ang kanyang paa. Hinawakan na mahigpit at saka siya ibinalibag sa lupa. Bumagsak siya sa lupa ng padapa. Tinangka niyang bumangon ngunit dinaganan siya sa kanyang likod ng lalaki. Mahigpit na hinawakan nito ang ulo niya. Babaliin nito ang kanyang leeg. Ikaw lamang sadya ko, Akira. Hindi mapapahamak ang pamilya mo. Pagkatapos nito ay magbabalik na ako sa Japan. Narinig niyang sabi nito bago humigpit ng husto ang pagkakahawak nito sa kanyang ulo. Natitiyak niyang wala na siyang ligtas. Biglang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang ulo. Kasabay niyon ang pagkawala ng pagkakadaga ng tuhod nito sa likod niya. Mabilis siyang bumangon. Malayo na sa kanyang lalaki. Nakabulagta ito sa lupa. Hindi na ito gumagalaw. Isang lubid din ang nakapulupot sa leeg nito. Aki, are you alright? Noon niya nakita si June. Nakasakay ito sa kabayo. Hawak nito sa isang kamay ang dulo ng lubid na nakapulupot sa leeg ng lalaki. Tumango siya. Naintindihan na niya nangyari. Sinilo ni June ang lalaki at hinaltak iyon palayo sa kanya. Mukhang napatay ko ata, sabi nito nang bumaba ito mula sa kabayo. Maingat na nilapitan niya ang lalaki. Inalis niya ang lubid sa leeg nito. Bakas sa lakas ng paghila ni June ay nabali ang leeg nito. Ibang klase rin naman ang lakas nito. Napuno ng liwanag ang paligid. Nagdatingan na ang tatlong babae. Bawat isa ay may hawak na flashlight. June? Aki? Boses ni Satin. Nandito kami, aniya. Natuon ang atensyon ng lahat sa lalaking nakabulagta. Siya ba bumaril sa atin? Tanong ni Elsie. Tumango siya. Nakaluhod siya sa tabi ng lalaki. Ngunit hindi kayo ang kanyang target. Ako lang. Saad niya. Ano? Halos sabay-sabay na bulalas ng lahat. Aki, mukhang buhay pa siya. May pulso pa eh. Sabi ni Elsie nang makalapit ito sa lalaki. Alisin natin ang takip niya sa mukha. Ani June. Hinawakan niya ang bonnet ng lalaki. Tumutok ang mga flashlight sa mukha nito. Bawat isa sa kanila ay hindi nakaimik nang makita nila ang itsura nito. Dahil ang mukhang tumambad sa kanila ay ubod ng ganda. Sa unang pagkakataon ay narealize ni Akira na ang bahay ng mga lagwarga ay nagsisimula ng mapuno ng mga lalaki. Noong una siyang pumunta rito, mas marami ang mga babaeng nakatira rito. At dahil bihira namang magstay sa bahay ang Lolo Gascon at si Michael, nabansagan ang bahay bilang Casa de las Mujeres. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya sina Gabriel, Ryder at Rafael sa sala, ay natiyak niyang malabo nang matawag itong Casa de las Mujeres. Nang mabalitaan ng mga ito ang nangyayaring gulo, ay nagsipagsugura na mga ito rito. Dati-rati ay si Michael lamang ang lalaking hindi niya pinangingilagan. Ngunit sa pagdating ng tatlong barakong ito,
Mabilis na lumapit sa kanya si Rafael at kinuha ang tray na puno ng coffee mugs. Ito na nag-distribute ng mga iyon sa lahat ng mga naghihintay sa pagbabalik ng Lolo Gascon at ni Michael mula sa ospital. Hindi ka na dapat nag-abala pa, sabi ni Gabriel nang abutin nito ang isang baso ng kape sa tray. Yeah, you should rest. Matindi rin ang naging experience mo ngayong gabi, ani Ryder. Nagkibit balikat na lamang siya. Medyo naiilang siya sa sitwasyon. Hindi siya sanay na magkaroon ng mga lalaking tumutulong o nag-aalala sa kanya. Mahirap makatulog, lalo na sa mga nangyayari. Singit ni Satin. Nakatayo ito sa may bintana. Kung hindi ko binigyan ng sleeping pill si Elsie, baka gising pa rin hanggang ngayon. July is very busy drafting her new invention. Para daw ma-detect agad namin kung may papasok na walang pasabi dito sa asyenda. June is helping her. Sa ngayon ay wala tayong magagawa kundi maghintay muna, ani Gabriel. Ang di ko maintindihan ay kung bakit balak ang patay ng lalaking yon. Si Ryder naman yon. May kinalaman siguro yung maliit na lion figurine na iniwan sa akin ng mother ko. Natagpuan namin sa katawan niya yon. Kalmadong sabi niya. Batid niyang ang buhay niya ang nasa panganib. Ngunit hindi niya papayagang matakot ang kanyang sarili. Naputol ang usapan nila nang marinig nila ang pagdating ng sasakyan. Agad na binuksan ni Satin ang pinto. Sinalubong nito ang Lolo Gascon at si Michael. Natauhan na ba yung killer? Sa tanong ni Satin ng mga ito. Tumango ang lolo nila. Ngunit dahil sa ginawa ni June, di lamang nagka-fracture ang leg niya. Nagkaroon din siya ng amnesia. What? Halos sabay-sabay na bulalas nila. Wala siyang anumang matandaan sa nangyari ngayong gabi. In fact, akala niya ay 9 years old pa lamang siya. It seems ang tanging naalala niya ay ang 9 na taon niyang paninirahan dito sa Pilipinas. Hindi ko ano naging buhay niya sa Japan, ani Michael. Masyado yatang convenient ang amnesyang yan, komento ni Gabriel. Nalaman ba niyo kung ano ang pangalan niya? Tanong ni Ryder. Pwedeng ma-check yun sa mga police records. Ishmael Cristobal, ani Lolo Gascon. Ishmael? Kumunot ang kanyang noo. Katunog iyon ng mga pangalan ng mga lalaki sa paligid niya. Ngunit kabaligtaran ang sadya nito sa asyenda. Hindi pag-ibig ang dala nito, kundi kamatayan para sa kanya. Walang nakuhang anumang identification card sa kanya, but the doctor saw a large dragon tattooed sa likod niya. May kagat-kagat na espada. Natigilan siya. Nagsimulang magtugma-tugma ang mga nalalaman niya sa Ishmael na iyon. Galing ito ng Japan. Magaling lumaban, walang kinatatakutan. At ngayon ay may tattoo. Posibleng miyembro siya ng Yakuza. Bulalas niya. Napatingin sa kanyang lahat. Bakit hahangarin ng Yakuza ang kamatayan mo? Wala ka namang ginagawa sa kanila, ani Michael. Ipinakita niya sa binata ang lion figurine. Nang makuha ko ito sa gamit ng aking ina, inakala kong family heirloom namin ito, ngunit malinaw na hindi ito sa amin. At ang tunay na may-ari nito ay di lamang gustong maibalik ito sa kanya. Gusto rin niya magbayad ang sinumang kamuha nito. My stepfather was rumored to have been killed by the Yakuza. Marahil ay ninakaw niya to. Nilapitan siya ni Satin. Hindi ka na mapapahamak pa sa mga yon, ani to. Kahit na may amnesia pa ang assassin na pinadala nila, tiyak na makakatulong pa rin siya. Satin, iba ang mga Yakuza. Natitiyak kung magpapadala uli ang mga iyon ng bagong assassin. Hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang trabaho nila. Ganyan nga mga nababalitaan ko tungkol sa mga organisasyon na yan, singit ni Ryder. Kung ibabalik kaya natin yung figurine na yan, ani Rafael. Hindi sapat yun, Rafael, dahil para malinis nila ang karangalan nila na nasira sa pagkawala ng figurine na ito, kailangan bayaran iyon ng dugo ng buhay ng mga taong nagkasala sa kanila. Well, that's what I've heard, sabi ni Ryder. Pero walang kasalanan dito si Aki. Hindi ba nila maiintindihan yun? Giit ni Satin. Kinuha ko ang figurine, Satin. Iniuwi ko rito sa Pilipinas.
Iyon ang kasalanan ko, sabi niya. Wala akong pakaalam sa baluktot na paniniwala ng mga taong yon, mariing sabi ni Michael. I won't allow the Yakuza or their assassins to hurt you, Akira. Kung kailangang tumigil ako sa paglalaro ng basketball para lamang mabantayan kita, ay gagawin ko. Ikukuha kita ng mga bodyguards. Huwag mong intindihin ang gastos. I can afford it, ani Gabriel. Tutulungan din kita, Aki. Si Ryder naman yon. Ganon din ako, ani Rafael. Napakurap siya. She used to hate men dahil sa pag-iiwan sa kanya ng ama niya at sa mga kalupitang naranasan niya sa mga ito. Ngunit ang mga lalaking ito ay pinatutunayan sa kanyang hindi lahat ng mga lalaki ay masasama. Napahikbi siya. Niyakap siya ni Satin. Hindi ka namin papabayaan, Aki. We are all part of one family. Magtutulungan tayo. Tuluyan na siyang napaiyak. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.